Pinangunahan ni Congressman Arthur Robes kasama si Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at mga pinuno ng mga tanggapan ng pamahalaang lungsod ang inaugurasyon ng bagong City Social Welfare and Development Office Building at Liga ng mga Barangay Building sa Sapang Palay proper nitong Biyernes, July 17. Ang bagong CSWDO building ay magsisilbing mas maayos at mas komportableng tanggapan para sa paghahatid ng mga programang pangkalinga at serbisyong panlipunan, lalo na para sa mga sektor na higit na nangangailangan ng suporta mula sa pamahalaan. Kami po ay soon to be ay lilipat na sa aming bagong tahanan dito po sa Productivity Center. Handa pong maglingkod po sa inyong lahat. Kaagapay po ng ating punong lungsod at ating pong Congressman Arthur B. Robes. Dito na po gaganapin po lahat ng aming mga serbisyo para po sa lahat ng lalapit po sa aming tanggapan. Ito ay pinapangarap ng ating mayor at ng ating pong na maging isang compound na talaga ng purely for social services. Yung mga facilities po natin para sa mga disadvantaged, vulnerable sectors ay itatayo po dito sa lugar na ito. Nagpapasalamat po on behalf po ng City Social Welfare and Development Office. Nagpapasalamat po kami sa magkatuwang sa serbisyo, Kong Arthur, Mayor Ate Rida Robes, sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aming opisina, sa social services. Nakasama naman ng kongresista ang 62 barangay captains ng lungsod upang saksihan ang inaugurasyon at pagbabasbas ng Liga ng mga Barangay Building. Ang gusaling ito ang magsisilbing sentro ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga barangay upang higit pang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong makakapagpabuti sa bawat komunidad. Pero alam nyo, no, ito'y isang pagpapatibay na yung ating administrasyon talagang nag-iisip ng kaparaanan kung paano tayo makagawa ng mga ganitong istruktura. Ito ay gagamitin ng liga, ng barangay, na kung saan whenever na kayo ay may pangangailangan under the city government, pwede yung gamitin for whatever purpose na nasa isip ninyo. No? Ipakita natin sa ating mamamayan na kaya tayo gumagawa ng ganito para sila rin makinabang. Dahil katulad nga yung ginawa namin si SWD Building, ito ay isang gusali para lahat ng mga services na kailangan under ng social welfare na centralized na tayo, nandoon na. Katabi yung bahay Kalinga, pati bahay Pag-asa. Siyempre po, una sa lahat, maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil sa San Jose del Monte, baka sa buong lalawigan ng Bulacan, nauna pa lang ito na tanggapan ng Liga ng mga Barangay. Ito pong Liga na ito ay aming pinagpapasalamat ng Liga Building na ito na magiging tahanan ng 62 punong barangay o ng mga barangay sa lungsod ng San Jose del Monte. Kaya po maraming salamat at ito po ay siyang magsisilbing gabay at ikangay tanggapan upang ang lalong serbisyo, ibayo pang paglilingkod ay maipagkaloob sa mamamayang San Jose. Ang mga bagong pasilidad na ito ay patunay ng patuloy na pagbibigay prioridad sa pagpapaunlad ng infrastruktura, hindi lamang bilang mga gusali, kundi bilang mga pasilidad na magpapalapit ng dekalidad na serbisyo sa mamamayan. Bahagi rin ito ng mas malawak na layunin ng lokal na pamahalaan na makapagpatayo ng mga modernong pasilidad na tutugon sa lumalaking pangangailangan ng lungsod at magbibigay ng mas epesyente at mas mabilis na serbisyo publiko. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ang mas maayos, mas epesyente at mas inklusibong serbisyo para sa bawat pamilyang Sanosenyo. Patunay na ang kaunlaran ay nagsisimula sa mga proyektong may direktang pakinabang sa komunidad. Mula dito sa Productivity Complex, Barangay Sapang Palay proper, para sa Balitang Sanosenyo, ako si Sir Zamora, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanosenyo. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias Sanosenyo.